Ka-Express, Kai Soto, ang 7-3 na center, ay nakaranas ng malaking setback nang masugatan ito ng torn ACL nitong January na nakapagtigil sa kanya mula sa competition at nagbunsod ng agarang operasyon. Dinala sa proseso ng surgery at rehab ang kanyang recovery sa mga susunod na buwan at iniulat na matagumpay ang operasyon at sinimulan ang rehabilitasyon para sa gradual return to play. Sa mga unang ulat, malinaw ang intensyon ng Gilas at ng kanyang club na huwag magmadali sa reactivation at sundin ang medical protocol. At dahil dito, hindi naging available si Kai para sa 2025 FIBA Asia Cup. May mga ulat na noong June na posibleng sumama siya sa delegation bilang bahagi ng Morale Sporting Team, pero ang official na desisyon sa huling mga linggo bago ang tournament ay hindi na siya magtungo dahil kailangan pang i-prioritize ang kanyang rehab. May positibong senyales noong August, nagulat ang mga local na outlet na nagsimula na siyang mag-non-contact training at unti-unti ang pagpapalakas under supervised program habang pinanindigan din ng coaching staff na hindi nila siya minamadali sa pagbabalik. Ang tono mula sa Gilas Camp ay maingat pero optimistic, target ang full recovery at long-term availability para sa susunod na qualifying windows kaysa madali ang pagbabalik. So ano ang ibig sabihin nito para sa Gilas? Ayon kina Coach Tim Cone at analyst, kapag fully recovered at clear ang medicals, malaki ang magiging impact ni Kai sa defensive presence, rebounding at rim protection. Elemento na mawawala ng lubos sa kupunan sa kanyang absence. Ang posibilidad ng isang high frontline kasama sina AJ Edo at Junmar Fajardo ay muling magbibigay ng matchup flexibility at control sa paint na pwedeng maging turning point sa Asian level competitions. Timing pa rin ang tanong, may optimism na maaari siyang maging ready para sa susunod na qualifying window o sa pagpasok ng late 2025 o 2026 windows. Pero inuuna ng Gilas ang kompletong rehab at on-court readiness bago ilagay sa active lineup. Kung maayos ang proseso, ang pagbabalik ni Kai ay hindi lamang player comeback, potensyal itong mag-recalibrate ng buong Gilas system at gawing mas competitive ang Gilas sa regional stage. At sino ang dapat mag-alala? Ang tunay na sagot ay nasa medical clearance at sa training court. Hanggang kailan magtatagal ang rehab at kailan makikita muli ang taas at mobility ni Kai sa laro. Abangan ang susunod na official update mula sa Gilas dahil dito malalaman kung kailan magiging official ang kanyang reactivation at anong eksaktong papel ang gagampanan niya sa muling pagbangon ng ating pambansang kupunan. Si Kai, ang ating 7-3 na center, ay nakaranas ng malaking setback nang magka-injury ito ng torn ACL nitong January, dahilan para mapigil siya sa kompetisyon at sumailalim ng agad na operasyon. Dinala sa proseso ng surgery at rehabilitasyon ang kanyang recovery sa mga sumunod na buwan at iniulat na matagumpay ang operasyon at sinimula na ang rehabilitasyon para sa gradual return to play program at sa mga unang ulat malinaw ang intensyon ng Gilas at ng kanyang club na huwag magmadali sa reactivation at sundin ang tamang medical protocol. At dahil dito hindi naging available si Kai para sa 2025 FIBA Asia Cup at may mga ulat noong June na posibleng sumama siya sa delegation bilang bahagi ng support sa team, pero sa huling desisyon bago magsimula ang torneo, hindi na siya itinuloy upang unahin ang kanyang rehabilitasyon. At may mga positibong senyales, noong August, iniulat ng mga local na outlet na nagsimula na siyang mag-non-contact training at unti-unting pinapalakas ang kondisyon sa ilalim ng supervised programs. Nanindigan din ang coaching staff na hindi sila nagra-rush kay Kai at ang tono mula sa Gilas Camp ay maingat pero optimistic. Target ang full recovery at long-term availability para sa mga susunod na qualifying windows kaysa madali ang pagbabalik. At ano ang ibig sabihin nito para sa Gilas? Ayon kay Coach Tim at ibang analyst, kapag fully recovered at cleared sa medical test, malaki ang magiging impact ni Kai sa depensa, rebounding at rim protection, mga elementong matagal ng kulang sa kupunan sa kanyang pagkawala. Ang posibilidad ng isang towering frontline kasama sina AJ Edo at Junmar Fajardo ay maaaring magbigay ng matchup flexibility at control sa paint na posibleng maging turning point sa mga Asian level competitions. Timing pa rin ang tanong, may optimism na maaaring maging handa siya para sa susunod na qualifying window, pagpasok ng late 2025 o early 2026, pero inuuna ng Gilas ang kompletong rehab at on-court readiness bago siya ilagay sa active lineup.
At kung maayos ang proseso, ang pagbabalik ni Kai ay hindi lang simpleng player comeback, isa itong potensyal na recalibration ng buong Gilas system na maaaring gawing mas competitive muli ang Pilipinas sa regional stage. At sino ang dapat mag-alala? Ang tunay na sagot ay nasa medical clearance at sa training court. Hanggang kailan magtatagal ang rehab at kailan muling makikita ang taas, timing at mobility ni Kai sa laro? Abangan ang susunod na official update mula sa Gilas dahil dito malalaman kung kailan magiging official ang kanyang reactivation at kung anong eksaktong papel ang gagampanan niya sa muling pagbangon ng pambansang kupunan. Matapos ang matagal na pahinga mula sa injury, nagsisimula ng maramdaman muli ng basketball community ang presensya ni Kai. Hindi lang siya bilang isang player, kundi bilang simbolo ng pag-asa para sa Gilas. Sa bawat update ng kanyang recovery, tumitindi rin ang anticipation sa kanyang pagbabalik at marami ang naniniwala na ito ang simula ng isang bagong yugto para sa ating national team. Ayon sa mga insiders mula sa Gilas Camp, isa sa mga pangunahing layunin ng program ay ma-integrate muli si Kai sa sistema ng dahan-dahan pero sigurado. Ang focus ng training staff ay nasa pagbalik ng kanyang explosiveness, lateral movement at timing sa ilalim, mga aspeto ng laro na pinaka-epektibo sa ACL injury. Kasabay nito, sinisigurong hindi lang physical na kondisyon ang bumabalik, kundi pati kumpiyansa at court awareness na magiging susi sa kanyang long-term success. Habang patuloy ang kanyang rehab, pinag-uusapan na rin kung paano siya muling ipapasok sa rotation. Ayon kay Coach Tim, hindi naman kailangang madaliin si Kai. Gusto namin siyang bumalik kapag tunay na siyang handa. Well, strategically, malaking bagay ang pagbabalik ni Kai. Ang kanyang 7'3" frame at wingspan ay nagbibigay sa Gilas ng kakayahang lumaban sa mas matatangkad na teams ng Asia, gaya ng Japan, China at Iran. Kapag nakabalik siya ng 100%, posibleng bumalik ang defensive identity ng kupunan, isang aspeto na matagal nang hinahanap mula pa noong 2023 World Cup campaign. Pero higit pa sa height advantage, ang presence ni Kai ay nagbibigay ng moral boost sa mga kasamahan at sa mga panayam binibiyang din ni AJ Edu na ibang energy kapag andyan si Kai, parang automatic na mas mataas ang kumpiyansa ng team. Well, sa ngayon, nananatiling inspirasyon si Kai, isang paalala na kahit gaano kalalim ang setback, may daan palaging pabalik. At ang kanyang pagbabalik, hindi lang siya magdadala ng taas sa Gilas, kundi ng bagong pag-asa, disiplina at determinasyong muling itayo ang bandera ng Pilipinas sa Asian basketball. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.